Noel, ano lang pinakahuling balita dyan sa iyong kinaroroonan? Well, patuloy pa rin tayo naghihintay sa pagbaba ni Senator Bong Revilla at siya nasa loob mismo nitong van sa likod ko. We're about 30 meters away from the van itself. Ang katunayan nga niya, mga kaibigan, medyo pinaatras na kami ng mga authorities na Manila's Finest dahil medyo naguguluhan daw itong si hostage taker na si Jun Ducat. Mga kaibigan, itong si Jun Ducat ay isang kontratista at mula po sa Cavite at meron siyang kontrata sa Cavite EPSA at saka meron siyang, he's a subdivision owner. Madalit sabi, mayaman po itong mamang ito at marangal at maganda ang kanyang kalooban, partikular sa mga maralita. No, ha? Kaya isa ito sa mga kanyang naging reaksyon kung kaya't hinostage niya etong 30 mga kabataan, mga daycare pupils po, mga bata ito from ages 6 and below, at saka 4 na mga teachers from the Baseco, Parola area, dyan po sa may Tondo, Manila. Nagsimula po ang hostage taking between 8:30 in the morning nung sinabi nga ng mga authorities, kukuha lang sana ng mga pagkain. Ito ang grupo ni Ducat. Dalawa po sila, no, ha? Si Ducat at saka yung isang kasamahan niya. At nakakuha ho na mga replenishments sa may somewhere in Manila at dumiretso na po dito sa may Bonifacio Shrine. At pagdating po dito sa Bonifacio Shrine, mga kaibigan, humimpil na. Yan yung video natin, may kita po natin yan kanina, si Senator Bong Revilla, nung he was being asked by Ducat to go inside the van at makipag-negotiate. Ang kahilingan lang naman ito si Ducat ay simpleng-simple lang. Ang kailangan niya, si Senator Bong Revilla, at makipag-usap at makuha ang assurance na mabibigyan po ng karampatang edukasyon ang 145 students na kanya pong pinagtapos doon nga sa daycare center at saka itong 30 mga hinostage niyang mga pupils dyan po sa loob ng van. Kasama rin po rito sa pagtatapos yung pag-aaral, yung assurance na magbibigyan ng pag-aaral ay ang pabahay na rin sa mga estudyanteng kanyang inaalagaan sa ngayon. In short, hinostage po niya, no? At the same time, seguridad para sa kanya at saka sa kanyang kasamang isang hostage taker. Yun naman ay kung mabibigyan ng assurance ni Senator Bong Revilla. At kapag yun po ay nibigay ni Senator Bong Revilla, mga kaibigan, siya po ay handang sumuko, bababa at papakawalan na ho ang mga kabataan. Subalit, hanggat hindi po natatapos ang negotiations dito po sa may harap mismo ng Bonifacio Shrine, sa may Lawton area, Manila, ay wala pong mangyayari. Lahat po ay standstill, lahat ng security forces dito from Manila, NBI, different line agencies of government, andito na po at we're still waiting for the signals from the negotiators himself, Senator Bong Revilla. At eto na nga, kanina po nakapanayam natin ang ilan sa mga magulang and they were surprised. Bakit nga daw ganun ang ginawa ni Jun Ducat? Dahil ang pagkakakilala po nila kay Jun Ducat ay mabait na tao ito. Oo nga pala, before I forget, kasamang floor, eto hong si Jun Ducat ay merong armas. Meron po silang dalang armas. Meron silang 2 usi, meron silang 2 granada, at meron din po silang mga short arms. In short, kargado po sila and kung ano-ano ang mangyayari, kung sakasakaling may magkakaroon ng kaguluhan, aniya, it wouldn't come from his side. Dahil siya po ay pinoprotektahan lang niya ang karapatan ng mga bata makapag-aral, makapag-graduate ng kolehiyo at makakuha ng kanilang kanya-kanyang pabahay. And then kanina, nakausap din natin ang ilan sa mga authorities at they claimed that nakipag-usap na rin sa kanila itong anak ni engineer Ducat na si Boboy. Ito hong si Boboy ay patungo na ho ng Pampanga nang marinig niya sa radio na itong ang papa niya ay nagsagawa na naman ng isa pang hostage. If you recall, mga kaibigan,
Etong si June Ducat ay nang hostage na po. Diyan po sa may Blumentritt area. Diyan po sa may San Roque Church. Hinostage po niya ang dalawang pare dahil hindi po nakapag-comply sa mga kanilang pinag-usapan. Ito ho, siya ho kasi ang nagtayo, ang nag-construct nitong nasabing San Roque Church dyan sa Tondo, Manila. Well, napag-usapan na maigi, nagkaroon ng magandang negosasyon at napakawalan po yung dalawang pare as well as June Ducat himself. So ngayon, patuloy tayo nag-aantay at andun pa rin yung mga bata. Yung iba ay kumakaway-kaway pero doon sa radio na overhear po natin na masaya naman yung mga bata because kumpleto sila ng pagkain, kumpleto ng mga laruan at may mga teachers, ayun, dyan ho sa inyong video, makikita nyo, medyo kumakaway pa pero bigla rin isinara ng mga hostage takers yung curtains.